tayong tumayo mga kapatid. For us and now. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. At binibigay ko sa ating kapatid, Brother Rock, para sa ating panalangin sa ating thanks and offering. Amen. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Ama naming banal, Diyos ng dakila sa lahat, Panginoon. Minsan pa, Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami nagpapasalamat. Salamat, Panginoon, Lord, sa iyong dakilang pangalan, Lord, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang mga nagdaang araw, Panginoon, ay di biro, Panginoon, Lord, ang mga pagsubok, Panginoon, sa school, o Lord, sa mga aming mga trabaho, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, Lord, ang iyong kamay, Panginoon, ay kahit minsan ay di lumayo sa amin, Panginoon. Lord, kami nagpapasalamat, Lord, sa lahat ng bagay na yung binibigay, Panginoon, Lord, ng aming mga pangailangan, Lord, aming mga kalakasan, Lord, ay tunay, Lord, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. And Lord, amin po nilalapit, Lord, ang mga nadigom namin na tithes and offering, Panginoon, Lord, na iyong pong basbasan, Lord, at gamitin, Panginoon, Lord, sa iyong dakilang kalooban, Lord. And Lord, lahat ng bagay na ito, Lord, ay binabalik po namin, Lord, sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At tayo po ay dadarako na sa pinakasentro ng ating gawain. Pakikinig natin salita, ngunit paalala lang muli mga kapatid, kung maaari man, iiwasan natin na mag-cause ng mga attention, na maaari makakuha ng attention ng iba. As much as possible, we give our undivided attention sa salita. Ngunit bago lahat, maaari ba awitan natin ng Panginoon sa our days dalan? Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord.
you, Lord, sa blessings, Panginoon, na yung minsan o labis na ipinagkaloob sa amin na sa kabila na aming mga pagkukulang, Panginoon, patuloy niyong pinapakita sa amin ang iyong dakilang pagmamahal. Kung kaya, Lord, meron kaming pagtawag sa iyo at na-appreciate namin ang lahat ng iyong ginagawa o ginawa para sa amin, Panginoon. Mula sa cross ng Kalbaryo na yon, Lord, ay isa itong dakilang bagay na kung minsan parang nagiging natural na lang, pero ito po ang nagbigay sa amin ng kasiguraduhan na kami, Lord, ay nasa maayos ng kalagayan. Marahil maranasan namin, Panginoon, na maayos ang aming kalagayan kapag lumalago ang aming edukasyon, ang aming income, ang maganda ang aming kalagayan dito sa ibabaw ng lupa. Pero hindi po ito basihan, kagaya ng iyong sinabi sa iyong salita, hindi ito basihan ng pagpapala, Panginoon. Sapagkat napakaraming karakter sa Biblia na hindi nakaranas ng ganyan. Pero Lord, sila ang isa sa pinaka matindi ang pagpapalang natanggap. Kagaya na lamang nitong ni Lazaro, na kung saan, Lord, marami siyang dinanas na hindi maganda sa kanyang buhay. Pero naroroon siya sa piling mo, Panginoon. Lord, salamat dahil pinaunawa mo sa amin ang iyong dakilang pag-ibig. Ano man ang aming nararanasan, ikaw ang San Diyos na siyang naghahayag parati sa amin, nakasama ka namin, Lord. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, patuloy namin dinadalangin ng gawain na ito at ang aming mga babasahing talata, mensahe na mula sa iyo, Panginoon. I-bless mo, Lord, ang mensaheng iatid mo, maging, Panginoon, ang lahat ng mga nakikinig. Panginoon, 2 o 3, basta pinag-uusapan ang salita mo, Panginoon. Naroroon ang iyong pangalan, Panginoon. Naniniwala kami, nandito ka sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord, sa iyo po ang papuri, pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa hapong ito. Praise God. Tayo pakita natin ang ating buhay na pagsamba. Amen sa ating Panginoon sapagkat pinakita sa atin ng Diyos ang kanyang buhay na paggawa para tayo po ay mailagay sa pagsasamba sa Kanya. Tayo po ay bumukas ng scripture sa John chapter 13, verse 34 bago tayo umupo. Amen. At bago tayo magbigay ng ilang introduction. John 13, verse 34, sabi dito sa Tagalog. Okay? Sabi niya, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko. Napakadami na pong utos na natanggap ng mga alagad. Pero merong isang utos na ipagkakalob ang Panginoon at ito po ay bago. At ito ay nananatili hanggang ngayon, mga kapatid. Ano yung utos na yun? Sabi niya, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Eh, ba't parang luma na ito? Pero ito po'y laging sariwa, mga kapatid. Amen. Sabi, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Ano yung kasunod? Sa verse 35, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So, isa sa mga identity natin, mga kapatid, na tayo ay kay Kristo, ay ibig sabihin meron tayong pag-ibig sa isa't isa. Pagka mawala ang pag-ibig, ay tila hindi na nakikilala si Kristo sa buhay natin. Magulo ang buhay, away dito, away doon. Kung wala ang pag-ibigan sa isa't isa, parang tila wala si Kristo sa kalagitnaan. So as long as nandun ang pag-ibig, ay si Kristo ay nakikilala sa pamamagitan ng buhay natin. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. So tayo po ay magbigay ng expectation sa salita na ito. Pagpalain tayo ng ating Panginoon,
malaya na po kayong makakaupo. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang hapon sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so sa katunayan, nakalimutan kong preacher ako ngayon eh. Pagpasensyaan niyo ako mga kapatid at patawarin ako ng Panginoon sa bagay na ito. Kung di lang binanggit kanina ni Brother Jonathan eh, hindi ko maalala. Preacher pala ako. Ay, may gawain pala ngayon. So, pagpaumanhin niyo mga kapatid, no? Since kaka-preach ko lang kasi nung last Wednesday, doon ako nag-focus sa pag-aaral na yon. Pero biyaya ng ating Panginoon, habang ako ay nagbabasa-basa kanina, ay agad naman siyang nagbigay sa atin ng ipapangaral sa hapon na ito. So, pag-uusapan natin ang patungkol sa leadership. Ang ating title ay The Leadership, no? At yan po ay title din naman ni Bri Branham, pero hanguin natin to sa ibang paraan. At ang subtitle natin, ang subject natin ay magpo-focus tayo sa Love that Leads. Love that leads. So ang pag-ibig ang siyang nagli-lead, mga kapatid. Kung walang pag-ibig, hindi natin kayang makapamuno. Kaya ang scripture nating binasa, bago ko po makalimutan, nagulat ako at na-appreciate ko si Brother pangalan? Brother Kit. God bless you, brother, no. Magaling ka pala mag-bass. Praise the Lord. So, hindi na yan yung unang pagkakataon na magagamit ka, brother. Sa susunod na mga gawain ay kapag kahit Wednesday, pwede kang umupo diyan, no, sa tulong at biyaya ng Panginoon. At alam ko, rinig ko sa papa mo na hindi ka lang sa keyboard, ay hindi ka lang sa bass. Sa keyboard din yata, marunong ka, no? At least basic o saan man, no? So sana magamit tayo. Kagaya nito, isang magandang ehemplo yan, isang magandang pananaw para sa atin na bilang mga bata pa lang, nagagamit na tayo para sa kapurihan ng ating Panginoon, sa bahay-sambahan. Yan naman po ang purpose ng ating buhay, ma-serve natin yung purpose natin na maglingkod tayo, magpagamit tayo sa anumang paraan, no? Sa yung mga young people natin, pag Saturday, ang paghawak lang nila ng soft broom, yan, social. Isang ministry na 'yon, no? Paghawak lang nila ng walis, talagang napakainam na yung mga dumarating dito yung mga kapatiran, uupo na lang sila diyan at nakapunas na yung upuan, map na yung sahig. Isa po yung mga bagay na nakikita ni Lord. Bahagi yan ng ministry. Hindi niya inaalis yan. Kumbaga, alam ni Lord yan, mga kapatid. So, yan po ay mga bagay ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. And then, sa susunod na mga pagkakataon, sa susunod na panahon, kayo naman yung nag-i-encourage. Tapos yung mga bagong generation, kagaya ng mga bata natin, isa na sila sa mga magagamit naman. So, ginawa natin ng pagmamahal yung ginagawa natin sa bulwagan na ito. Mahal natin si Lord, kaya nagagawa natin madali sa ating humawak ng walis. Mahal natin si Lord, kaya madali sa ating magpagamit sa ating Panginoon. So, love that leads. Isa sa mga araw na yan, isa kayo sa mag-encourage na sa mga bata, sa mga bagong generation. Nakita ko rin si Samara, no? Sa mga pagkakataon, sa ilang mga gawain, itong batang ito nagpapagamit na para sa mag-backup singer, no? So, hindi lang nakikinikinita na natin na merong mga bagong pwedeng magpagamit. Saan nanggagaling? Nagsisimula sa pagiging young people. So, kaya marahil dito tayo dinala ng Panginoon na patuloy tayong mabigyan ng inspirasyon sa pamagitan ng mensaheng ito. So sana patuloy tayong magpagamit kung yung ilan ay merong sa puso nila na apoy na gusto nilang magpagamit, hayaan yung
ipanalangin niyo yan sa Panginoon. Hayaan niyong ibigay niyo yan sa Panginoon. At ginagawa natin ang mga bagay na ito hindi sa ating sarili. Gusto nating magpagamit kay Lord. Napakahaba na ng panahon marahil sa atin na tayo ay nagagamit ng sanglibutan, napamumunuan tayo ng iba't ibang kapangyarihan dito sa ibabaw ng lupa. Isa na siguro sa pagkakataon ngayon, ito na yung oras na magsimula ka na gamitin naman ang iyong buhay, ang iyong kalakasan sa murang edad na yan sa Panginoon. So, tulungan tayo ng Panginoon at meron lang akong 5 puntong babanggitin sa inyo. Ang meaning ng leadership, sabi dito, leadership is centered on following Jesus Christ and faithfully leading people to God's Word, not to ourselves. Iba yung meaning ng leadership sa sanglibutan eh. Pero maganda rin yun. Yung leadership, yung meaning ng leadership sa sanglibutan. Nung ako po'y nag-aaral, topic namin yan eh. May leadership 1 nung first year college ako, and then yung second year may leadership 2 hanggang leadership 3 yan, hanggang third year. At pinag-aaralan yan. Ang isa sa mga core lang naman ng topic na yon is yung kailangan maging bahagi ng katawan mo dahil ikaw ay namumuno. Kung ikaw man ay leader, actually ang pagtuturo ng leadership sa education ay everybody can be a leader. Lahat pwedeng maging leader. So yung pagiging leadership ay kailangan lahat ng nasasakupan mo ay kailangan bahagi ng katawan mo. Kapag yung katawan mo kasi ayaw mong masaktan yan eh. Kaya nga kung ano yung achievement mo ay achievement dapat ng kabuuan. So hindi lang ikaw yung command. Kailangan bahagi ka ng command na yon. Kaya nga mas madalas sabihin ng leader na tayo ay gumawa ng ganito, tayo ay kailangan na ganito. Hindi, kayo. Dahil yun pala ay katangian na ng pagiging boss. So yan ang education, yan yung pag-aaral ng leadership patungkol pagdating sa usapin ng edukasyon. Pero pagdating sa Bible, iba yung tumbok ng leadership. Ang leadership daw ay naka-centered. Ito hinango natin, sinamarize lang natin, hango ito sa mensahe. Centered on following Jesus Christ and faithfully leading people to God's Word, not to oneself. Yan po ay pangangaral ni Brian Branham ang title ay leadership. No? A true leader is first a servant of God who submit to Scripture and points other to Christ. So yun. So, ang tunay, ang totoong leader ay kailangan ay alipin ni Kristo. Merong namumuno sa kanya, meron siyang head, no? At nakasubmit siya doon sa head na 'yon. At walang ibang leader kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So kailangan ang ginagamit ay nandoon parati, nakadikit siya sa scripture ng salita ng Panginoon. And then yung mga taong nasasakupan niya, doon niya nadadala, hindi sa kanyang sarili. Alright? So unang-una, para ma-emphasize yung leadership na ito, ma-build natin yung foundation, unang-una, sabi, a leader is a servant, not a ruler. So hindi lang siya yung taga bigay ng pamantayan, at hindi lamang siya yung command ng command, bigay ng rules, ito tayo, rules. So, ang leader ay alipin din. Leader is a servant. Alright? So, spiritual leaders should serve the people with humility. No? Kagaya ni Brother Rap,
inyong youth leader, no? So, isa pala sa dapat maging katangian natin ay ano? Hindi tayo maging ruler tayo porket tayo ay leader, no? Ah, sabi dito, should serve the people with humility. Mapagpakumbaba at following Jesus' example rather than seeking authority or recognition. So meaning, maging kagaya ni Kristo. Si Kristo, siya ay hari na ng mga hari eh. Leader na ng mga leader. Siya yung pinaka-leader. Pero nagpakababa siya eh. Hanggang sa ma-recognize na siya ng mga tao. Bakit? Sa pagiging kababaan niya. Because the way up is down. Right? So, si Lord ay hindi pa dahil na ito authority ko to, hindi. At kaya kong gawin to, ginagawa ko ito para ma-recognize, hindi ganon. No? Kundi puno ng pagpapakumbaba. That's number 1. Kasi nga, leader is a servant. Alipin din. Hindi siya nagmamalaki. Alright? So, yan ang number 1. Pangalawa, a leader must stay with God's Word. Okay, tama na magpakumbaba ka. Pero kung kahit gaano ka nagpapakumbaba, kung labas naman na sa salita ng Panginoon, ay hindi rin naman magiging maganda. Kaya kailangan nananatili ang... Anyway, everybody can be a leader. Sabi ko nga kanina, lahat tayo ay pwedeng mamuno. Alright? So, sa iba't ibang paraan, sapagkat ang bawat isa ay pinagkalooban ng Panginoon ng misyon. Alright? Ikaw, kahit sister, kahit bunso ka sa kapatid, at yung ilang mga kamag-anak mo ay hindi pa nadadala kay Kristo, maaaring ikaw na bunso ay gagamitin ng Panginoon someday para madala ang mga wala pa kay Kristo na kamag-anak mo. Alright? Because the prophet said, everybody can be a missionary. Alright? So, hindi lang sinabi doon ng brother, kundi even a sister, even a young people. Alright? Dahil nga sa dami ng mga matatanda, sa dami ng mga may authority sa panahon ng lumang tipan. Pero si David, na isang patpatin at isang bata, a young man, ang ginamit, no, para magwagi o magkaroon ng pananagumpay laban sa mga Palisteo. Alright? Okay. So, alam natin yung kwento patungkol kay David, no? Ang hari noon, ang leader noon, si Saul. Pero, ang nililid ng Panginoon, si David eh. Okay? So, sana maintindihan natin mga kapatid na lahat ay pwedeng gamitin. Dahil si David ay nanatili doon sa presensya ni Lord. Si David bilang isang bata ay nanatili doon sa inspirasyon na binibigay sa kanya ng Panginoon. Marami nang pinatunayan si Lord sa buhay ni David at nanatili siya doon, natotoo ang Panginoon. Alright? A genuine leader does not lead by personal opinions or tradition but by revealed word of God. Alright? So, doon siya nag-i-stay, doon sa revealed word of God. Hindi sa personal opinion niya, hindi sa tradisyon, hindi sa may sarili tayong prinsipyo at lahat. No? Ang isang matalinong leader daw ay umaangkla parate sa revealed word. Alright? So, pangatlo, a leader leads by example. Alright? People watch a leader's life as much as they listen to his preaching. So, ibig sabihin, dahil nga ang isang leader din pala sa pangatlong binabanggit ko sa inyo, ang pagiging isang leader ay pagiging magandang ehemplo. Example. No? Sabi dito, people watch a leader's life. Tinitignan ka kasi ng mga tao. Lalo na ng iyong pinamumunuan. No? As much as they listen to his preaching. So, lalo na kapag ikaw ay nangangaral, nag-i-encourage, so and so forth, tinitignan sa iyo yung pinapangaral mo. Alright? So,
Sabi dito, integrity and holiness are essential. Kailangan yan. Pang-apat, a leader is called by God. Tinawag yan ng Panginoon, hindi tinawag ng sarili niya. Okay? True spiritual leadership comes from God's calling and anointing, not merely from human appointment or education. So, hindi ka pinili dahil porket matalino ka, graduate ka ng divinity, graduate ka ng theologians, graduate ka ng, meron kang degree, hindi porket degree holder ka, pwede ka nang maging leader. No? So, hindi yan ang basihan. Ang sabi dito, leader is called by God. Dahil lahat, halos ng ginamit ng Panginoon ay yung iba nga, no read, no write pa nung umpisa. Pero by leading of our Lord Jesus Christ, natuto sila Mangingisda nga lang yung ilan, ay karamihan. Di ba? So, may history na nagsasabi na hindi sila, nung umpisa ay hindi sila marunong sumulat o bumasa. Hindi ibig sabihin na totally hindi marunong Ibig sabihin, nakakapagbasa sila pero hindi kagaya ng iba na magagaling talaga. Nakakapagsulat sila pero hindi ganun kagaganda. Yung iba mali-mali pa spelling, no? Ang ibig lang sabihin na tinatawag ng Panginoon yung mga mabababang tao pa nga. Tignan nyo si Pablo. Si Pablo, nakapag-aral yan at kay Gamaliel, kung hindi ako nagkakamali. Pero kita ninyo, inalis lahat ng mga pinag-aralan niya. Inempty siya bago siya gamitin ni Lord. Alright? Kasi yun ang kailangan niya. Aalisin lahat. Yun ang inaawit natin. I want to decrease that you may increase. Alright? So, dahil doon tayo magagamit ng lubusan ng Panginoon. Dahil hindi kayang gawin ni Lord na gamitin ang sino man sa atin as long as meron pa tayong pamumuno sa ating sarili. Alright? Hahanap si Lord ng taong empty, taong merong pagpapakumbaba, taong gustong magpasakop sa Kanya. Hindi sa Kanyang sarili, kundi magpasakop sa ating Panginoon. So, tinawag ng Diyos. Panglima, a leader points people to Christ. So, yan ang isa sa pinaka-importante. Kahit meron tayo kung meron tayo ng apat na to, yung unang apat na binanggit ko ay mapangyayari na yung ikalima. Madadala natin kay Kristo ang mga tao sa pamamagitan ng application o ma-apply sa atin yung apat na nabanggit natin. So sabi, ministers should never draw followers to themselves but should always direct them to Jesus Christ. So lahat ng mga ginagamit, ginagawa ko ito sa Panginoon. Hindi sa ating sarili, hindi porket tayo ay may talento, hindi porket tayo ay merong angking galin, yung papuri ay sa atin na. Hindi, lahat ng kaluwalhatian ay maiuwi sa ating Panginoon. Sapagkat yun ang sinasabi ng Scripture. 1 Corinthians chapter 16, verse 14. 1 Corinthians 16, verse 14. Ang sabi dito, gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. At natagpuan natin kanina na ang pag-ibig na ito ay walang iba kundi si Lord Jesus Christ. Alright? Sa ibang talata, sinasabi niya, lahat ng inyong gawin ay gawin ninyo ayon sa kalooban ng Diyos. No? Hindi ko na note dito, pero merong ganyang scripture kung kayang ma-research ng ating technical team. Alright? So dito, pinakita lang na lahat ay gawin natin ng pagmamahal. Kasi kung wala ang pagmamahal, makatapos mo magwalis, magrereklamo ka. Pagtapos mo magmap, magrereklamo ka niyan. Bakit siya? Hindi. Naintindihan nyo, mga kapatid? Nagbibigay lang ako ng halimbawa. Huwag kayong ngumiti na paghalataan. Example lang yon. So, kumbaga, kung ginawa natin yan ng may pagmamahal,
No? Hindi natin titignan, ito para kay Lord to. Naintindihan natin mga kapatid, dahil scriptural po yan. 1 Corinthians chapter 16, verse 14 nga, gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Alright. So, hindi lang sa church. Alright? Huwag tayong magrereklamo kapag tayo ay pinaghugas ng plato ng ating mga magulang. Huwag tayong magrereklamo kung tayo ay pinalilinis ng bahay. Dahil diyan nagsisimula yung pagiging leadership. Love. Ano sabi ng subtitle natin? That leads. Alright? Paano mo makapagturo sa iba na maglinis ka naman, mag-ano ka naman, kung ikaw mismo, nung ikaw bata pa, hindi mo naman ginagawa? Right? So, kahit saan man tayo pumunta, baka ang sipag-sipag natin sa school kapag tayo po ay cleaners na. No, kasi kapag nung nag-aaral ako after ng school, by row, yung cleaners. O, row 1, kayo muna sa ano. Row 2, next day. Row 3. So, ang sisipag, mga classmates, syempre, pagdating sa bahay, di ba? Naintindihan niyo, mga kapatid? So, sana lahat yan ma-apply natin. Alright? Kasi sinabi ng scripture na yan lahat. Hindi lang pang school yan. Hindi lang pang church yan. Saan ba nagsimula? Bago ka makapunta sa school, bago ka makapunta sa church, saan ka manggagaling? Sa bahay. So, unahin nating linisin yung bahay natin bago mag-manifest sa iba yung paglilinis. Alright? So, kapag nalinis na natin yung ating mga tahanan, ay kaya na rin natin sanang malinis. O kaya na nating malinis yung labas. Pero kung nilinis natin yung labas at yung kalooban, yung tahanan, ay marumi naman. Right? So, natural and spiritual. Okay? Nakikita nyo na ang ating tinatalakay sa hapong ito. Alright. So, and then, ang sabi sa Ephesians chapter 6, idadagdag ko lang ito, verse 1. Okay. So, ang sabi niya dito, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Ibig sabihin ng magsitalima, sumunod, magbigay galang, rumespeto, magmahal sa ating mga magulang sa Panginoon. Sapagkat ano daw to? Ang bagay na ito ay matuwid. Alright? Kapag ginawa natin yan, ano kayang sunod na mangyayari? Sinong mga magulang na ito? Igalang mo ang iyong ama at ina. Hindi porket parang makaama ako, yung ama ko lang yung parang yung level ng kay nanay, 60%. Tapos kay tatay, 100%. So, vice versa. So, lahat, fair yan mga kapatid. Magulang natin yan. Igalang mo ang iyong ama at ina. Alright? Mahalin natin sila. Merong kwento sa Biblia, sa message, mga kapatid, na yung tatay ng young people na ito ay talagang lasinggero, talagang pasaway. Tapos yung nanay niya, believer. Pero alam mo, ang ginawa lang ng anak na ito, sa kwento ni Brother Branham, ang ginawa lang ng anak na ito, kung di ako nagkakamali, doon pa rin yun sa leadership na preaching. Wala siyang ginawa kundi respetuhin, mahalin niya ng patas yung kanyang mga magulang. Bagamat nasa maling linya yung tatay, pero minahal niya pa rin. And then, suddenly, nung dumating ang pagkakataon, yung time para doon sa tatay, ang ginamit, alam niyo kung ano? Yung pagmamahal ng young people na yon. Na-realize ng tatay na merong pagmamahal sa kanya ang anak niya sa kabila ng nangyayari, sa kabila ng ginagawa niya sa bahay. Uwi siya, nagdadabog siya, at naglasing siya at lahat. Pero nung minsang nagkasakit siya, ang ginawa na tong anak na ito,
ng asawa, ng ina, inalagaan. Doon na-realize ngayon ng tatay na sa kabila ng aking ginawa sa inyo, ito kayo ngayon. Inaalagaan ako't lahat. Doon niya nasaksihan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang pag-ibig ng kanyang anak at ng kanyang asawa, kundi ang pag-ibig ng Diyos. At dahil doon, na-convert to. At isa na siya sa nagiging leader. Kumbaga, isa na siya sa nagiging, isa na siyang naging minister. Nag-minister na. No? Isa na siya sa nag-lead. Bakit? Dahil merong pag-ibig sa tahanan. Divine love. At dahil doon, naligtas at na-convert at isa na siya na yung nagiging flow of waters, mga kapatid. Alright, so, dahil dyan, sa scripture na yan, meron niyang reward Yung verse 3. Ano daw? Upang yumaon kang mabuti. At ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. So, ibig sabihin, habang minamahal mo yung ama at ina, bilang mga young people, ano man ang katangian, kalagayan ng inyong mga magulang, basta sinusunod niyang scripture, gawin ninyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Gawin ninyo alang-alang sa Panginoon, hindi lang alang-alang sa magulang. Amen. Kung para lang sa magulang yan, hindi nyo kaya silang mahalin ng lubos. Pero kung alang-alang sa Panginoon at sa utos na ito, na scriptural ito, mga kapatid, ay magagawa nating mahalin sila ng lubos. Amen. At yung reward, magiging maayos palang kalagayan natin. Kahit gaano tayo kahirap, kahit magdildil tayo ng asin, pero dahil sumusunod tayo sa ating mga magulang, meron kang rewards in the future. Amen. At iingatan ka niya dahil mabubuhay kang ng matagal sa lupa. Okay? So, kaya nga gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Okay? So, pagka inutusan tayo, huwag tayong magdadabog. Huwag tayong nagrereklamo, mga kapatid. Dahil isa sa mga araw na yan, magkakapamilya ka, uutusan mo anak mo, dadabugan ka kaya. Mararamdaman mo yung ginagawa mo sa magulang mo, mararamdaman mo rin pagdating ng araw. Kaya nga, mahalin mo ang iyong mga magulang para pagdating in the future, babalik sa iyo yun. Yan ang scripture. Yayaon kang mabuti. Merong rewards, no? Dahil naging mabuti kang anak, panigurado, magiging mabuti kang tao. Hanggang sa maging magulang ka, magiging mabuti ka. Pag magkaanak ka, ang sabi ng awit, Lord, I wanna be just like you, 'cause He wants to be just like me. I wanna be a holy example for His innocent eyes to see. Help me be a living Bible, Lord, that my little boy can read. I wanna be just like you, 'cause He wants to be like me. You see? Hallelujah. Nakikita tayo Binabasa tayo ng ating mga anak. No? So, habang tayo'y mga anak pa, magbigay tayo ng pagmamahal sa ating mga magulang. Hindi lang sa ating mga magulang, sa lahat ng ating nakakasalamuha. Sa ating mga kapatid, maging sa ating mga kaaway. Love your enemies. Dahil sa pamamagitan ng ganong kaparaanan, yung inaakala mong enemies, no, maaayos yung kanyang buhay dahil meron kang divine love. Love that leads. Alright? So sabi ni Brother Branham, dito sa leadership, remember this, that each one of us, remember this, that each one of us, young and old, sige, hintayin kita, sister. Young and old. Yan. Remember this, that each one of us, young and old, your first step that you ever made in your life, someone had
to lead you. You see? That's right. And your last step you ever make, someone will be leading you. Someone has to lead. Alright? Kaya nga pagsilang natin sa ibabaw ng lupa, nandyan ang ating magulang. Magkaka unang taon, pangalawang taon, 3 hanggang 4. Hindi ko na kasi alam ngayon eh. Kasi nung akong bata ako, grade 1 kagad ako. Wala naman yung nursery na yan eh. Kahit kinder, di naman ako nag-kinder, grade 1 kagad. So, ngayon yata parang meron ng 4 years old ba? Meron na. So, bago siya tumungtong dun sa school na yon, nandyan yung magulang niya, nilid siya. So, hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang paa kung wala yung pamumuno ng magulang. Pag-aakay at lahat. So, lahat ng unang akbang natin, someone had to lead you. Kailangan meron. Alright? So, meron at meron yan. Hallelujah. Ang sabi niya dito, sa next paragraph yata ito, o tumalon. Sabi niya, God has likened us unto sheep. Sa leadership pa rin to. Pagbigay natin ng halimbawa lang. No, sabi niya, para mapagtibay natin yung unang binasa natin. God has likened us unto sheep. And if anyone knows about raising sheep and the nature of sheep, why you know that a sheep cannot find his way around? He has to be led. Right? Kaya nga, sabi dito, a sheep cannot find his way around. He has to be led. Kailangan niya merong mamuno sa kanya. Even in the slaughter pens, we find that they bring the sheep there and he's led up into the slaughter by a goat. A goat leads him up, and when he gets up to the end of the chute, he jumps out, and the sheep goes right on into the slaughter. So we find that a sheep cannot find his way around. No? Kaya nga kinakailangan niya ng merong maglilid sa kanya. Iba kasi yung katangian pala ng kambing sa katangian ng tupa. Kaya nga yung tupa, meron niyang pastol. No? Kaya nga hindi naman matatawag na pastol yung sa kambing eh. O yung nasa yung sheep, kaya nga sheep shepherd, no? Sa pangtupa, kinailangan ito ng merong magpapastol sa kanya. Dahil yung katangian pala ng tupa ay maamo at alam mo yon yung napaka-inosente. Alright? So ganyan tayo mga kapatid. Alright? Alisin natin ang lahat ng meron sa atin. Dahil hindi makapaglagay si Lord ng tubig sa isang balde na puno na ng laman. I-empty natin yun. Hayaan nating si Lord ang siyang mag-filled ng empty vessel na yan. Alright? At magiging tama ang lahat ng ating lakad. Alright? So, now, it's a type of the Holy Ghost when Moses had crossed from Egypt. So, siguro hindi ko nababasahin ito. Ang sinasabi lang nito ay si Moses ay nilid niya yung Israel. As long as walang Moses, hindi maaalis sa hindi maaalis sa maling kalagayan ang Israel. Mananatili sila doon sa putikan. Mananatili sila sa ganoong kalagayan, sa sanlibutan, sa Egypt, sa maruming kalagayan. Kaya nga kinailangan ng Moses na maging leader para maalis sila doon. Alright? At yung pag-alis nila doon, hindi madali. Marami silang pinagdaanan. At ganyan sa paglalakbay natin sa buhay na ito. At habang ikaw ay lumalaki bilang isang young people, alam ko, pagod ka sa school, or kung ikaw man ay nagtatrabaho na, pagod ka sa trabaho, amen. Pero ikaw ay merong obligasyon na pagiging anak. Alright? So, mahalin natin ang ating mga magulang, mahalin natin ang ministry
na ating pinagkaloob sa atin. Alright? So, habang tayo, kasi karamihan na aking pinapangaralan, mga estudyante. So, hindi ko alam naging ganito yung flow ng ating pinag-uusapan. Alright, para mag-fit lang sa bawat isa, ano. So, ganyan ang ating kalagayan. Mahirap, pero magpatuloy lang tayo. Gumawa tayo ng mga bagay na lahat ay ipasok natin sa pag-ibig natin kay Lord. Ginagawa natin ito dahil mahal natin si Lord. Amen. So, kaya nga sabi niya dito, God led them in natural because they were lost in the wilderness. He led them in the natural. He's leading us today in the spiritual. And the same pillar of fire that led the children of Israel here is leading us. Kung papaanong napagtagumpayan ng Israel na ay ilang mga lahi, kahit bagong generation na young people, nakapasok doon sa lupang pangako. Amen. Bagamat ang mga unang generation ay hindi nakapasok, pero still, hindi sila makakarating doon sa Kadesh Barnea kung hindi sa pamamagitan ng old generation. So, merong pinagdaanan pa din yung mga old generation na yon. Itong new generation, mga kapatid, sa generation na ni Joshua and Caleb, hallelujah, at yung mga young people na naroroon, sila yung mga nakarating, right, sa lupang pangako. At, amen, hindi naging madali yung paglalakbay nila. Pero napagtagumpayan nila, nakarating sila doon. At hindi ibig sabihin na naroon na sila sa lupang pangako, ay hindi ibig sabihin na hayahay na ang buhay. Meaning to say, na habang tayo ay sumusunod, lahat-lahat, nag-aaral tayo, graduate tayo at lahat, hindi porket na mayroong trabaho na tayo, meron na akong pera at lahat, hayahay na lahat. Gusto ko pang sabihin sa inyo, pag dumating na kayo sa ganyang tagpo, mas matindi na ang problema ninyo. Right? Right? So, nung umpisa, kaya nga kami na meron ng mga trabaho at nang nagkapamilya na, iniisip na lang namin, parang ang sarap ang problema mo lang kung anong ang palaman mo sa tinapay. Ang sarap ng ang problema mo lang kung mamimili ka kung tawag dito, Pajibar ba o Bravo? Meron pa bang Bravo? Di ba? Kasi maraming nilalapag. Hindi natin problema. Problema natin mga bata, mga maliliit na bagay. Pero kapag nandun ka na sa sitwasyon na yon, kaya ganun yung paglalakbay, mga kapatid. Pagdating dun sa Kanaan, hindi naman sila na mahinga kagad eh. Sinakop nila yon. Kasi naroon ang mga Palisteo, Palestine, Jebusite, Amorites, Hittites. You see, pagdating doon, ang dami na lang kailangan. Kaya nga sabi ni Brother Branham, hindi yan millennium. Yun yung tipo ng pagtanggap mo ng baptism of the Holy Ghost. Dahil once na natanggap mo ang Holy Ghost, merong kapahingahan nga ang iyong kaluluwa. Pero mas matindi na yung battle ng iyong pagdadaanan. Kasi nga, iba yung buhay mo doon sa Egypt kaysa sa nandun ka sa Kanaan. Amen. Mabuti nga mayroong wilderness eh. Kasi hindi biglaan kang tumalon. Big sabihin na ilagay ka pa rin sa proseso. Alright? Para hindi biglaan na nag-adjust ka. Pagdating mo doon, kaya nga dito, nagsisimulat lang tayo sa ganito, nagsisimula tayo. Pag lumalaki kayo, mababautismuhan tayo sa tubig, and then nagpatuloy lang tayo sa church hanggang sa marami tayong na-encounter na mga senaryo na mag-aano sa atin, ma-offend tayo, matitisod tayo, pero lahat pala yan ay bahagi ng wilderness, ng paglalakbay natin. Huwag tayong matinag, magpatuloy lang tayo kay Kristo. Gawin natin ang lahat natin ginagawa ng may pag-ibig at para sa Panginoong Jesucristo lamang. Sisiguraduhin ko po sa inyo, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, makakarating tayo. Kay Kristo, wala tayong talo. Kaya nga, kapag nandun na tayo, mga kapatid, sa Kanaan, amen,
we are not in a picnic ground. We are in a battleground. Yun sabi ni Brother Branham. Bagamat nagpapahinga tayo, ano ibig sabihin ng kapahingahan doon? Kasi sabi ni Lord, lahat nung pumarito sa akin, heavy laden, ay bibigyan ko ng kapahingahan. I will give you rest. Totoo yan. Kasi nga, mga kapatid, kapag ikaw ay bautismado na ng Espiritu Santo, ano man ang hirap na iyong pinagdadaanan, ano man ang kalagayan mo sa buhay, mga kapatid, kahit na hirap ka, kahit na meron ng pagsubok, kahit na minsan natitisod ka at lahat-lahat, meron ng battle at lahat-lahat. Pero gusto ko pang sabihin sa inyo, kung ikaw ay na kay Kristo, amen, greatest battle man dito sa utak, pero kapag yan ay lumundo dito sa puso, mga kapatid, naririto si Kristo at sinasabi sa iyo ng puso, hindi pa tapos yung battle, pero yung victory ay naririto na. Nangangahulugan lang, ano man ang klase ng pinagdadaanan ko, wala na ito sa akin dahil alam ko na kay Kristo ako. Kasama ko si Kristo. The greater is He is within us than He is in the world. Hallelujah. So mga kapatid, manatili tayo kay Kristo. That's the key. Amen. Therefore, kaya na nating mag-lead sa iba habang tayo nananatili kay Kristo. Hallelujah. Jeremiah chapter 29, verse 11. Kaya nga hindi madali ang buhay na ito. Kaya nga ang church nagtuturo din sa inyo, nagtuturo din sa atin na sinasabi nito na maghanda tayo sa mga hinaharap pa. Maaring ang kapatid mo sa pananampalataya, kapatiran, makasamaan mo ng loob, na hindi mo inaasahan, at marami na nangyaring ganyan. Isa man sa kanila hindi na nagsimba, no? Kaya nga pinagre-ready tayo, no? Di mo rin nakakalain ang kapatid mo, halimbawa Sister Jocelyn, inaway ni Glory Lynn. Kaya Glory Lynn, inaway ni Sister Jocelyn. Ibig sabihin, mga hindi inaasahang eksena nangyayari sa buhay natin, no? So, magpatuloy tayo kay Kristo. Bahagi 'yan ng eternal purpose, mga kapatid. Meron tayong kailangan ma-serve. Ilagay mo nga doon sa background natin, yung desktop. We must serve Him in the way that God made us, and be glad and stay behind His Word. Alam niyo mga kapatid, itong God made us, hindi yan madali. Pinupukol ka, minamartilyo ka hanggang sa mahulma ka. Sino bang namartilyo ka tumawa ka pa, nagpasalamat ka pa? Hindi naman, masasaktan ka. Pero bahagi yun para ikaw ay mahulma at lahat, mga kapatid. Jeremiah chapter 29, verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Sabi sa Tagalog, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Alam ni Lord yan. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Hallelujah. Alam ni Lord lahat yan. Alam ni Lord na gusto mong maging payapa lang ang buhay, at alam ni Lord lahat yan. Kaya nga nag-ready na siya ng mga ilalagay sa harapan mo para makarating ka doon sa hinihiling mo na yon. Naghahangad ka ng pagmamahal, bibigyan ka ni Lord ng mga taong nakakainis. No? So, ibig sabihin, pagmamahal lang hinahanap mo, ganun ka uulmain ni Lord. No? Doon kasi exercise yung love na naroon na sa loob mo sa pamamagitan ng mga taong yon. Alright. So, gusto mo ng kapayapaan, hallelujah, bibigyan ka ng magulong
sitwasyon. Alright? So, si Lord alam niya ang ginagawa niya. God made us according to His will. So, alam niyo mga kapatid, may something sa'yo na hindi nakikita ng tao sa'yo. Sa kabila ng matigas ang ulo mo minsan, sa kabila ng mga pagkukulang mo, sa kabila ng mga tila sa palagay nila ay pagkakamali mo, mga bagay na nahusgahan ka at lahat. May something sa iyo na hindi nakikita ng tao. Gusto ko pang sabihin sa iyo, alam ni Lord ang laman ng iyong puso. Pero alam mo, dito, ang kapatid, ang totoong, alam mo yung kapatid na na kay Kristo. Even ako, nasaksihan ko na ng maraming beses. Merong isang kapatiran, nadapa, nagkamali. Yung iba, nahusgahan siya at lahat. Pero majority ng mga kapatiran, minahal siya ng lalo. No? Sa labas ng iglesyang ito, ang tingin sa kanila ng mga tao, sisimba-simba ka dyan at lahat. Ito naman ganitong klaseng tao ka naman. Pero alam mo mga kapatid, merong something kasi sa'yo kung bakit ka nananatili sa church. Bakit gusto mong magsimba. Kung bakit gusto mong magpaayos parati kay Lord. Merong something sa'yo. At yung something na yan, na naroon sa kaibuturan ng iyong puso, na hindi makita ng mga tao sa paligid mo. Hallelujah. Iyan si Kristo. Kaya sabi niya, deep calleth to the deep. Hallelujah. So, hayaan mo lang na magpatuloy ka sa pananambahan mo kay Kristo. God is love. And love demands a fellowship. Alright? Like the young couple, when the boy meets the girl, he thinks so pretty, she found of him, they want to have fellowship, a real fellowship. But before they can have this fellowship, there has to be an agreement. Before they can enter into wedlock, there has to be an agreement for this certain fellowship. And it's based upon the truces of their pledges to each other, and then holy wedlock, and then we enter into lifelong fellowship. But before we can enter into that fellowship, there has to be an agreement first. Alright, dito tayo pupunta sa pinakalas nating pag-usapan. Bilang mga young people, totoo yan. Love demands fellowship. Sabi ni Brother Branham dito, kapag gusto mo ang isang brother, kapag gusto mo ang isang sister, gusto mo parang makipag-fellowship na lang sa kanya parate. No? Kasi love demands fellowship. So, minsan, kahit halimbawa sa ibang church yung ating nagugustuhan, a-attend ba yung taga ganito? Oy, kasama ako. Fellowship eh. Uy, fellowship naman. Pero double grace pala, no? Double purpose pala. So, love demands fellowship. So, totoo yan eh, sabi ni Brother Branham. Pero, ang mensahe nagsasabi sa inyo, kung gusto mong maka-fellowship talaga, yung sister na ito, o brother na ito, kung sino man ang gusto nyo, kung nandun kayo sa punto na yun pero kung nagpo-focus pa kayo sa pag-aaral, ay mas mainam din naman. Pero sa mga tao, pag darating sa punto na kayo ay makakaranas ng pagmamahal, so ang church ay tinuturuan tayo na mailagay tayo sa tama. No? So, kapag dumating na tayo sa punto na na-in love na tayo, no, sabi ni Brother Branham, like the young couple, when the boy meets the girl, so yun, binasa natin, kung gusto mong magkaroon ng long life fellowship sa gusto nating tao na yun, siyempre, unang-una, pagpe-pray natin, and then sa madaling salita, idadaan natin sa tamang proseso. Alright? And then,
hanggang sa magkaroon ng agreement dito sabi, and then ah, ah, ilalagay kayo sa tamang kalagayan, and then may kakasal. And then therefore, sabi niya diyan, before they can enter into a wedding wedlock, there has to be an agreement. So agreement muna for this certain fellowship. And it's based upon the truces of their pledges to each other, then the holy wedlock. Ito na yung pagkakasal. Then we enter into a lifelong fellowship. Alright? So, ganon mga kapatid. Lalo na kapag nadaan tayo sa tamang ganon, talagang yan ang mararanasan nyo, lifelong fellowship. Alright? So, ang gusto ko lang sabihin, pero kapag kalimbawa, nauna yung hindi magandang bagay, hindi dumaan sa tamang proseso, nag-shortcut. Gusto ko pang sabihin sa inyo, ito, experience na ng message believer, no? Sa maraming pagkakataon. Dahil totoo ang mensahe natin, no? Hindi na tayo, kumbaga parang bago sa bagay na ito. Kaya tayo tinuturuan ng mainam, no? Para mai-lead tayo sa tamang gawain. Lalo na pagpapasok tayo sa pag-ibig. Alright? So kapag nag-shortcut, alam niyo mangyayari pagdating ng hindi mo pinag-pray, o kasi na in love eh. Sabi ko alimbawa, kasi nung totoo yun yung dati, lang tunog lang ng text messages. Iba yung dating in love dati. Tumunog lang yung iba na yung panahon mo, beeper pa yung sa'yo, Sister Juliet eh. Hindi na kami umabot dul. Doon lang kami sa yung kapag tumunog na yun, ay pambihira, talbog na talaga yung puso mo. Yung tamad ka dun sa higaan, bigla kang bumaligwas sa pagkakatayuhin, asan na yun, yung tumunog. Pambihira, tapos pagkakita mo, you do not have enough load. Operator pala. So, iba yung in love, impact ng in love. Okay. So ngayon, messenger na Ting! Ganun na lang. Pinaikli na. Pinabilis na. So kahit tunog pinabilis na yung tunog. So mga kapatid, magkaroon muna ng agreement. So anong pray? Nag-chat na So, nawawala na yung tama. Dapat pala maipagpe-pray ko, maluto sa panalangin at lahat-lahat. Tama lang naman makipag-fellowship, makipag-chat, ma-message natin at regarding sa quotation ng prophet, regarding sa biblical at sa mga preaching, sa mga fellowship, and then ingatan, no? Huwag nyo lang i-chat ng free ka ba ngayon? Mga ganyan, So, alam nyo mga kapatid, ingatan natin, no, ang ating kalagayan. Dahil kapag dumating tayo sa ganong punto, sa ganong tagpo ng ating mga kalagayan na shortcut tayo at bigla na lang na mababalitaan na lang nakalunok ka na ng pakwan, no? Tapos mababalitaan na lang, syempre, everything works together for good to them that love the Lord. Pero pagdating sa kalagayan na ganyan, mga kapatid, hindi ka nag-pray, hindi mo niluto sa panalangin, at naging mabilis tayo, at pagkatapos, pagdating na kayo ay nagsama na, hindi nyo mararanasan itong fellowship na ito na sinasabi ni Brian Branham. No? Baka dun ka na sa pagkakataon na yun na magpe-pray ka. Kailan magkasama na kayo. No? Hindi ka marunong mag-pray nung ikaw young people pa, panigurado, matututo ka na talaga, manalangin. Pag magkasawa lang kayo sa isang bubong. No? Kaya nga sasabi ko sa inyo mga kapatid, tayo ay magpatianod sa kung anong kalooban ng ating Panginoon. Kaya lifelong fellowship, ang sarap nito. Kahit na tumanda na, kahit na makita mo na mga flaws,
lahat ng mga pangit na attitude ng naging partner mo, no? Ay ano daw? Fellowship pa rin ang turin mo dito. Ang sarap pa rin ng inyong pagsasama sa isang tahanan. Bakit nailagay tayo sa tamang ah, proseso o kalagayan? Love that leads. So yung love na yan, walang iba kundi si Kristo. And then, maililid tayo sa tamang kalagayan. Wag yung ating sarili, wag yung ating mamuno, yung ating sarili, i-empty nga natin ito at hayaan nating si Lord ang siyang mag-flow sa ating mga buhay, mga kapatid. So, and then therefore, ay kaya na nating makapag-encourage sa iba dahil tayo ay naranasan natin yung totoong pag-ibig ni Lord, yung ganda ng buhay, yung ganda ng fellowship, naranasan natin. Kaya nagagawa nating maipangaral sa iba, no? And then at yung mga nakikinig, parang nalilid sila, no, patungo doon sa love na yun na naranasan ng nangangaral. So, ganun mga kapatid, everybody can be a leader, no? At lahat tayo, everybody can be is obligated to be a missionary. Try mo nga yan, kung tama ba yung sentence ko. So, last na yon mga kapatid, para tayo ay mag-aawitan. So, habang tayo ay nagkakaedad, marami tayong maranasan. Hindi biro ang buhay na ito. So, kung kami pong naging teenager, dumating din sa 20s, nakaranas ng mga mabibigat na suliranin, matitinding pagsubok, ay mas higit kayo. Yes, totoo yan. Dahil hindi biro na yung panahon ngayon. Kung dati, nakaranas na kami ng kapagsubukan, mas lalo sa generation natin na ito. Everybody can be a missionary. Everybody is obligated. Obligated to be a missionary. Tanggalin mo na lang everybody is. Obligated to be a missionary. Ayan. Ayan. I believe that every Christian is obligated to be a missionary. I believe every Christian is obligated. Now, not so much as you have to go in the old countries and preach or something, but if you can't go, you can help send somebody else. You see what you do to send somebody else. And did you ever think what Jesus said about when the disciple asked him when he would return? Why? Show us the sign that when he would return, you'll hear wars and rumors of wars. You hear fathers against mothers and parents against children, so and so forth. Nangyayari sa atin yan. Magulang, nag-aaway, ang mga anak, sa magkakapatid, nag-aaway, ang mga anak sa magulang, so and so forth daw. But that's not yet. He said, there be a time when there be all different. Magkakaiba-iba tayo ng mga pananaw na. No? Nasaan ka na? There be a time that be all different. Iba-iba tayong prinsipyo, iba yung pananaw, magkakaiba, kaya nagkakaaway-away. The morals, yung mga morals natin. So, they marry and given in the marriage and so forth. It's not yet. So, ibig sabihin, nararanasan natin lahat ng mga yan, pero hindi pa daw ang wakas. But he said, when this gospel is preached to all the world, then he'd return. Alright? So, sino ang gagawa nito? Nang preach to all the world. Kung nangyayari na sa sanglibutan ng mga bagay na yan, kaya nga kung tayo ay nandun pa sa sanglibutan, lahat ng mga pangit na sitwasyon na yon mararanasan natin. Pero kung tayo nga ay na kay Kristo, ay ang purpose na lang natin ay ma-serve natin yung buhay na ito para maipaglingkod na lang sa Panginoon. Sa kabila na kahit maranasan natin yan, meron kang purpose. Ang goal mo ay maibigay ito kay Lord, itong buhay na ito. Because when this gospel is preached to all the world, every Christian is obligated to be a missionary. Kahit sister ka, hindi mo kailangan mangaral.
sa likod ng pulpito. Ang buhay mo lang, ang panunuot mo ng tama at lahat, ang pamumuhay mo, ang pananalita mo ng tama at lahat. Amen, napapansin ka kahit sa pananalita mo, sa mga taong nakapaligid sa iyo, mga classmate mo, and so forth. Ang buhay mo ay nagiging buhay na Biblia. At dahil sa ganung kaparaanan, hallelujah, nadadala mo sila kay Kristo. And hallelujah, kapag kahit hindi sila bride, pero dahil meron something sa iyo na nakita nila, nagiging maayos yung buhay nila. Kahit hindi sila marahil predestinated. Pero dahil ikaw, hallelujah, ay naturingang Kristiyano, genuine Christian, hallelujah, nahahatak mo sila. At nakakagawa sila ng mabuti sa iyo. Dahil ikaw ay Kristiyano, bagamat masamang tao siya. Nakakagawa sila ng mabuti sa iyo dahil nandun ang pagrespeto nila sa buhay mo, which is hindi ikaw yan, kundi si Kristo na nasa sa iyo. Therefore, dahil doon, nabigyan mo siya ng eternal life. Naintindihan natin mga kapatid, eternal life is living for others. Hallelujah, dahil doon, naipangaral mo ang salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo. Baka ma-confuse kayo. Kasi ang Biblia, ang mensahe, iba't iba ang klase ng kaligtasan. Alright? So, iba yung kaligtasan na nakuha ng mga taong tumulong sa iyo, taong nagbigay ng kahalagahan doon sa buhay na meron ka, kaysa sa ikaw na namumuhay kay Kristo. No? Ikaw ay napabilang sa nobya ni Kristo, sila ay nabigyan ng tubig. No? Wala talaga sila nito. Wala silang buhay na walang hanggan. Pero dahil sa pamamagitan mo, nadampian sila ng buhay na yon. Hallelujah. So therefore, tayo ay maging tamang leader. Tayo ay umiral ang pag-ibig. Love that leads. So ang leadership na ito mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-flow ng pag-ibig na at lahat, amen, ay marami tayong pwedeng maakay sa pamamagitan ng buhay na yan. So, tayo po ay magsitayo. Purihin natin at pasalamatan natin ng ating Panginoon. Hallelujah. At alam ko, mahal nyo si Lord. At marami pa tayong dapat mga gustong maintindihan sa buhay na ito. Nandiyan po ang ating mga manggagawa. At kung minsan kami, nakakaranas din kami ng mga kapagsubukan, alam namin yan. Alam namin ang inyong nararanasan at hindi man ganun kadetalye, pero bawat isa sa atin. Bakit? Kasi kanya-kanya tayo eh. Meron tayong mga nararanasang hirap eh. So, hayaan niyong dalin natin parate sa salita ng ating Panginoon. Dalin natin kay Kristo. Ipanalangin natin. At kung meron kayong hindi maintindihan sa mensahe, pwede kayong lumapit. No? And then, little by little, from glory unto glory, mauunawaan natin ang tamang kalooban ng ating Panginoon hinggil sa mensahe na yon. So, hayaan natin na magpatuloy tayo mga kapatid. Mahal ba natin si Lord? Hallelujah. So nawa ang simpleng gawain na ito ng young people, magpatuloy tayo. No, magpatuloy tayo. Amen. At sana isa sa mga araw na ito ay may humawak naman ng gitara tsaka ng keyboard. Alright? So, kahit sister, pwedeng tumugtog At kung gustong magpagamit sa ating Panginoon. Purihin natin si Lord. Gawin natin lahat ng mga bagay nating ginagawa alinsunod sa nasa ng ating Panginoon. At young people natin, wag natin pabayaan. Every Saturday yata, pumupunta yung mga young people, naglilinis dito. Pero young people po yun. Hindi lang young man tsaka younger. People, big sabihin, madami po sana. Pero ilang piraso, 2, 3 lang sila. Pero nakikita naman natin ang mga availability ng bawat isa. Pero ganun pa man, sikapin natin na magamit parati tayo para sa kapurihan ng ating Panginoon. Panalangin natin ang bawat isa. Amen. At iwasan na natin yung ugali nating
na mag-isyuhan sa isa't isa. No? Alisin natin yan, mga young people. Hindi tama yung ganyang pag-ugali. At hayaan natin na tayo ay magbalitaan ng salita ng ating Panginoon. Magpalakasan tayo sa isa't isa. So, purihin natin si Lord. Ano ba pwede nating awit? Umawit tayo ng isang mainam na awit. Siguro babalik ko na sa ating song leader. God bless you, Brother Jaden. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Man, at God bless you, brothers, sa kapatid na yon. Tunay na ang buhay natin bilang Kristiyano ay talagang progressive. Hindi tayo nagsisimula na malakas agad. Nagsisimula tayo na bilang isang mahina, isang bata, kagaya ng mga puno, nagsimula bilang isang buto. Ngunit paglipas ng panahon, pinagtitibay rin tayo ng ating Panginoon. Minsan pa, awitin natin nagsasabing, and Lord, we want to lift your name on high. Great is the Lord. Great. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing
alone are God eternal, true order and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true order and heaven. For you alone are God eternal, true order and heaven. For you alone are God eternal, true order and heaven above. For you alone are God eternal, true order and heaven above. Amen, amen. At minsan pa, ay binibigay ko sa ating kapatid, Brother Jonathan, para sa ating closing prayer. Panalangin, sarang panalangin sa gawain ito. Bless you, kapatid. Tayo'y may sabayin mo ko, panalangin. Lord Jesus Christ, Lord God, maraming salamat, Ama, sa oras na ito, Lord. Ikaw, Lord, ay nagbahagi, Lord, sa inyong mga kabataan, Panginoon. Lord, sa mensahe ng isang pagiging leader, Panginoon. Lord, ito'y parang isang simpleng salita o leader commonly na naririnig namin. But Lord, it's different, Lord. When we talk about Lord and spiritual, because it encompasses, Lord, all things, Lord, from our childhood, Lord, mula sa pagkasilang namin hanggang, Lord, sa kahuli-hulihang hininga namin. Nabasa kanina, Lord, binanggit lang yung propeta Pinoon na kami, Lord, when we were young, there was someone who took our hand and led us on our first step. And there will come a time, Panginoon, na sabi doon ng yung propeta na there will still be someone. There will be someone who will also lead us to take our last step. Panginoon, ang buhay ng tao, Lord, ay maikli lamang, kagaya sa Job. Ito'y punong-puno ng kabagabagan, puno ng kagulumihanan, puno ng confusion, puno ng heartaches, puno ng lahat ng negatibong bagay, Panginoon. And Lord, here we are, Lord. You came to realize, you have come to make us realize, Panginoon, na we have a choice. We have a choice who we want to lead us. We have a choice what kind of influence will lead us, Panginoon Diyos. And Lord, help us to make the right choice. The right choice that will lead us to the eternal life, Panginoon Diyos. Mga iba, Ikaw, Ama, na Lord God, ginawa mo ang lahat, Panginoon. Namatay ka sa krus, sinako mo aming kasalanan para sa kalilinis ng aming mga sarili, Panginoon. May karapat-dapat kami sa iyo. Lord, hindi ka natapos doon. Sinugo mo yung propeta, ang Espiritu Santo na natili sa amin. Ginagamit mo, Lord, ang iyong mga mangaral bilang guide, Panginoon Diyos, ang iyong pastor. Lord, hindi ka nagkulang, Panginoon. It's just a matter of us, Lord, choosing, making the right choice. Panginoon, dalangin namin, Lord, sa murang edad ng mga kabataan ito. Well, they may be on their 20s, they may be on their teenage years. Some others are maybe on the 30s. Iba'y talagang bata pa. Lord, sinabi sa scripture, na alalahanin mo ang Diyos
sa iyong kabataan. Lord, this is what we want to do. Nais ka naming alalahanin, Panginoon, O Diyos, na ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin, nagbigay ng aming mga magulang, nagbigay ng lahat ng mabubuting bagay sa amin. Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na Lord, pagsikapan, hawakan ng lahat ng iyong binigay, Lord, sa amin, aming mga magulang, na maging magalang kami sumunod. At sa ministry, Lord, ang ministry hindi lamang sa pagtugtog o pagtungtong sa entablado o pananalita sa labas sa Bible. Lord, the ministry comes in all different shapes and sizes. Maging sa paghawak ng walis timbo, pagkuskus ng sahig, maging sa pag-encourage sa aming mga kaibigan. Those are the ministries, Panginoon. Small ministries that, Lord, na mari sa mata ng iba ay maliit lang ang epekto, but Lord, it is something that na nalulugod ka, Panginoon, dahil, Lord, we are doing this with love, Panginoon Diyos. Kaya, Lord, tulungan mo pa kami na lalo pa magsikap, Ama, sa aming kabataan, Panginoon Diyos. At di lang nagtatapos, Lord, ang ministry, Lord, dito sa church. Di lang nagtatapos ang pagiging Kristiyano namin, na matulungan mo kami na hindi ito magtapos lang dito, kundi ito'y magtuloy maging sa labas at mabasa kami, Lord, as a written epistle read by all men, Panginoon Diyos. Dahil yun ang aming ministry, Lord, is to shed a light, the light in this world, Panginoon Diyos, na nanggagaling sa iyo. Panginoon, Lord, may you also use these young people, Panginoon, na makapagdala pa ng iba pang mga kabataan. Maging leaders sila, Panginoon. Lord God, leading someone, Panginoon, as you have used someone, Lord, for us to lead us here. And may you help us, Lord. And may you use us, Panginoon Diyos, to lead also someone to be here, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Lahat ng bagay ito, binabalik namin lahat ng kapurihan, pasasalamat, sa maing pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Amen. God bless you, kapatid. Ngayon naman po ay tayo po yung nagtatapos na sa ating gawain na to. Minsan panguitin natin sasabi may galak. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagkat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya.